may mga ano na ng snow mga kamamaw. Sisimula na. Yan, good morning mga kamamaw. Napakalamig na ngayon, tsaka nagsisimula na yung snow. So medyo late pa talaga. Late na kami nagka-snow. Actually yung Calgary nag-snow na sila, tsaka yung Edmonton. So yung Saskatchewan wala pa naman ang nakikita ko nag-snow. So far swerte pa rin talaga kasi November 18 na may pala pabagsak ang snow. Pero yung snow na yan, pag bumagsak yan, matutunaw din yan. Hindi naman siya yung talagang right away naka agad sa kalsada. So maliit na yung konti lang. So sa balita ano lang siya, di siya heavy snow talaga na babagsak na lang yan. Parang kung titingnan mo siya, parang butil-butil na ano, bilog-bilog na snow lang. Ayan, medyo makapal yung pagka-snow niya kasi pag bumabagsak siya, parang ang bigat niya. Yan, ewan camera. Medyo may, ayun na, may mga puti-puti yung mga ano. So ngayon, punta tayo sa Canadian Tire. Magtitingin-tingin lang tayo doon at may mga balak tayong pagta dito bilhin sa mga susunod na pagkakataon. Siyempre, yun yung mga importanteng bagay na dapat unahin natin. Pero siyempre dapat pag-ipunan tsaka pag-isipan ng mabuti. So ayun mga kamama, maganda rin yung pagkukwentuhan natin yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo ngayon, lalo na sa akin, katulad yun sa mga samahan nga ng mga Pilipino dito. Nakakatawa kasi na may mga taong handang tumulong sa kapwa Pilipino niya, sa mga kababayan niya. Pero siyempre may mga bagay din tayong alam, yung mga naririnig-rinig na parang akala nila is against dun sa kabilang dating 50 years ng na itinayo, pero ipapaliwanag natin lahat yan sa ating vlog. So magdadrive muna ako. Let's go na sa Canadian Tire. Ay nako, lamig na. Hindi na ako nagchichinelas, nagsasapatos na ako. Yan na may suot ko mga kamap. Yan, sa mga magdodonate ng medyas, message nyo lang ako. Yan, ganun talaga ata mga kamama pag talagang tatay ka na. Minsan yung mga sinusuot mong damit, parang wala na lang. Parang di mo na napapansin na di ka tulad nung binata ka na kailangan nakapormado ka, maayos yung damit mo. Ngayon hindi na. Wala na kahit na sila. Kahit na kung ano na lang maisuot mo, basta ang mahalaga may maisuot ka. So ayun mga kamama, pag-usapan natin yung about dun sa grupo kung gaano ako nagiging masaya. Actually mga kamama, masaya ako, lalo na mga kamama, iba pa rin talaga pag sumasama ka rin mga kamama sa mga mas may edad sa'yo. May napapansin ko na marami kang natututunan, marami kang bagay na nalalaman, na parang lalo na yung mga matatagal na dito sa Canada, marami silang bagay na na-experience, marami silang alam mo yung parang ma-avoid mo yung mga bagay-bagay na minsan may mga taong nagkukwento sila yung mga pagkakamali nila na matama na nila ngayon na, which is yung kumbaga hindi pa nangyayari sa'yo, pero at least maaagapan mo, maiiwasan mo yung mga bagay na ganoon. Kaya malaking factor yung nagsasama ka sa mga ganyan. Tsaka asarap pakaramdam mga kamama, mga sabi nga nila pa nakikita kayo kung sino man ang mga kasama mo, ang pinag-uusapan ay yung pagtulong, pag-ayos ng buhay mo. Ayun, imbis na pag-usapan nyo yung buhay ng iba, maganda pag-usapan yung buhay ng iba, pero the way na tutulungan nyo sila. So yun yung mga magagandang bagay o mga salita na naririnig natin sa mga kasama natin. At the same time, ayun, mabanggit ko rin mga kamamaw, ayun na, shoutout kay Kuya Roger tsaka kay Ate Bella ng grupo namin, yung president tsaka yung vice president. So ayan, paintulot ko lang sa kanila na ginawa natin yung vlog na to para ba sa ano lang naman to, yung parang mga bagay na hindi mo maiiwasan talaga. So ayan, dito tayo sa mga Christmas lights. So ayan nga, may mga maririnig ka na syempre iniisip kasi nung
Baka mamaya may mga nag-iisip, o yun na lang, ay linawin natin. Baka kasi mamaya may mga nag-iisip na ginagawa yung grupo na to para kontrahin yung kabilang ano, hindi ganoon po. Actually, mga kababayan o mga kababayan natin sa Saskatoon, mga kamamaw yan. Ginawa po yung grupo na to para kahit paano tulong na rin dun sa PhilCas na tinatawag. Kasi yung PhilCas kasi mga kamamaw, 50 years na sila nakatayo dito sa Saskatoon. So sila po yung mga tumutulong sa mga tao dito, lalo na yung mga usual kasi kadalasan ng mga kababayan natin pagdating dito, ang unang hinahanap talaga yung mga ganong opisina, yung mapapagtanungan nila ng mga bagay-bagay dito sa Saskatoon, kung may mga kailangan silang ayusing papel, may mga katanungan sila about dito sa Saskatoon, doon talaga unang pinupuntahan. Kasi yun talaga unang makakatulong. So yun, 50 years na nga yung PhilCas, kaya shoutout na lang dun sa mga taga-member ng PhilCas. Hindi po namin gagawin yung grupo na to para maging salungat sa inyo. Nandito po kami para umalalay din, tumulong din sa inyo kung may kailangan nyo din po ng grupo namin. Kausapin nyo lang din po yung president namin or sila chef body na coordinate kayo kung may mga bagay kayong gustong sabihin. So ayan, ang ano lang naman is makatulong. Tapos ito pa, nasingit ko lang din mga kamama, may mga times kasi na syempre mag-ano ka ng member, diba? So ngayon, may experience mo mga kamama, which is kumbaga bago pa magsimula yung grupo, tinatak na sa amin ni Kuya Roger yun na expect nyo na may mga taong magtatanong bakit may membership fee, bakit kailangan nyo magtayo, ba't kailangan nyo, alam nyo yung gano'n na parang pag hinikayat na maging member, parang imbis ang tanong is para saan ba yan, or para saan ba makakatulong yung ganyang bagay-bagay. Kaya sabi na naghahanap lang kayo ng member nyo, parang ganun ba yung sagot, which is sa part namin bilang gumawa ng grupo is tanggapin namin yung mga bagay na maririnig namin, negative or positive side. Kasi katulad yan, nagsisimula pa lang talaga. Darating naman sa point na kung makilala kami is kung makilala yung grupo, maano naman nila, maunawaan naman nila, ito pala yung antigkain ng grupo na to, ganito pala ang ano nila, bakit nila tinayo yung ganitong samahan. Syempre ano yun na, hindi mo mawala yung mga negative tsaka positive na komento ng bawat isa. Pero syempre, sa mga mas mapangunawang isip, mas madali sila ang paliwanagan. Or sabi ko nga minsan, nag-invite din tayo ng mga kaibigan natin. Mahirap kung manggagaling sa akin yung paliwanag ng kung ano bang meron sa grupo. Kung meron silang time, mas maganda talaga pumunta sila doon sa like for example, kung nagmi-meeting kami, pumunta sila doon, mas maganda, mas maunawaan nila yung ibig kong pahatid. Kasi kung ako yung magsasabi, parang ang dating nagre-recruit ako ng member, parang gano'n ang exactly unang papasok sa isip ng bawat isa. So kung pupunta kayo sa meeting, ayun, ipopost ko na lang dito sa vlog natin kung kailan yung susunod na meeting natin. Kung may oras po kayo dito sa mga taga Saskatoon, ano po kayo, lahat po kayo ay pwedeng pumunta o makilahok dun sa meeting na yun para malaman nyo kung ano yung mga bagay-bagay na ipapa-implement ng grupo. So yun, mas maganda yun kasi mas maliliwanagan kayo, mas lalawak ang pangunawa nyo kung ano yung mga maririnig nyo dun sa sa totoo lang kumbaga parang dating para kala mo nagba-Bible study, kaya iba yung pakaramdam na ako talagang pag may meeting pupunta ako. Sa loob ng 2 oras na meeting namin or pag-uusap namin nila Kuya Chef Buddy, parang tuwing uuwi ako, parang alam mo yung pakaramdam ko na inspired ako, yung para bang nabuo yung araw mo, hindi lang yung araw mo, parang nagkaroon ka ng direction or pananaw sa buhay, lalong nadagdagan yung yung gigil mo ba na magsikap,
makitungo ng maayos sa mga tao. Yun yung masarap na pakiramdam na nararamdaman ko every time na meron kaming meeting. Tsaka nakikita nyo naman sila Chef Buddy. Ayun pa, sample pa, hindi rin naman biro din talaga yung pagtulong or yung bibigay mong oras para makatulong ka o lumabas ka ng bahay, mag-share ka ng blessing sa mga bawat Pilipino. So ayan, hindi lang sa mga Pilipino, meron din naman dito yung sa mga homeless din, tinutulungan din ni, example na lang kay Chef Buddy dun sa foundation niya. Nagpaplano siya, parang magluluto daw siya ng sopa sa susunod. Sabi ko sana matapat Friday or Saturday para makasama ko, kasi usual ang lakad ni Chef Buddy is Sunday siya nagpupunta, kaso may pasok nga ako sa hapon. Kung pang umaga lang ako, free ako sa hapon. So ngayon nga, sana matapat na para makasama ako. Tapos paano makita natin yung ngiti sa mga tao na simpleng oras lang o ilang minuto, ilang oras ng buhay nila, makita natin masaya sila, napasaya natin sila. Yon. So ayan, so sa mga nambabash din kay Chef Buddy, natural lang po yan, pero hindi po titigil yung tao ngayon para tumulong sa kapwa niya. So normal talaga yung mga basher, yung kasi hindi naman lahat ng tao mapiplease mo. May mga taong against sa'yo dahil ayaw nila nakikitang umaangat ka. May mga ganun talaga, kumbaga betrayal mentality yan eh. Tsaka ano talaga yan, honestly, sakit ng Pilipino yan eh. Yung panghahatakin mo yung taong hindi mo na nga tinutulungan, hindi ka na nga nakasuporta sa ganun. Tapos ang alam mo lang, nabibigyan mo pa siya ng oras para magbigay ka ng kung ano ng komento or something dun sa tao na which is na hindi naman ikakatulong o hindi ka naman nakakatulong, honestly. So mas maganda na lang talaga kung talagang wala kang balak o hindi mo naman talaga gustong sumali sa mga ganyang ang pinakamaganda na lang maitutulong mo dun sa tao is tumahimik na lang. Yun. So mapapayo na lang natin kasi mahirap din mga kamama, honestly, kung lagi mong iaano sa sarili mo yung hatred, yung inggit. Ang hirap nun mga kamama, dadalin mo araw-araw yun, hindi lang sa trabaho, pati sa bahay, pati mai-share mo pa yung bad vibes sa mga nasa paligid mo. Kaya hindi magandang habit o magandang nagiging libangan kasi yung ganun eh. Yung spare time mo ibigay mo sa ibigay mo sa pamilya mo. Kung may oras ka, maraming bagay na pwede mong gawin kesa yung pagtutuunan mo ng pansin yung mga bagay na wala namang katuturan, hindi naman makakatulong sa'yo. Yun lang ang lang na ako, kasi honestly ako, hindi naman ako perfectong tao, hindi rin naman tayo sabihin natin sobrang buting tao, hindi naman. Siyempre yung maiwasan mo lang yung mga ganung bagay, malaking bagay na yun mga kamama. Ang laki na ng i-advance mo sa mundo, kapagalaw mo sa mundo kung puro positive vibes lang yung ipapasok mo sa yung set mind mo. So yun yung mga kamamo na talagang sobrang nakakatuwa at nakakagalak na sumali dun sa grupo na yun. Kaya yung sa mga gustong sumali, lalo na alam ko may mga bagay din tayo na dito sa Canada, may mga times na in emergency. Siyempre at least kahit pa paano kung mabubuo yung organization na ito mga kamamo, ako sa non-profitable yan. Kumbaga hindi malalapitan ka, hindi mo naman masasabi sa buhay mo dito na sigurado lalapit at lalapit ka sa mga ganong tao, kakailanganin mo sila. Darating yung point na yun, sa ngayon hindi mo pa sila kailangan, pero what more yung time na dumating ka sa point na parang biglang kinailangan mo na. Dumating tayo, example lang to, may mga bagay kang sinabi na parang ay hindi, wala yun, ayoko dyan. Tapos ang point nun, sabi natin after 2 to 3 years biglang lumapit ka, sampal, sorry sa mga na hindi po ako, kwentuhan lang tayo, sampal sa iyo yun pag lumapit ka ngayon dahil kailangan mo na sila ngayon. So ngayon marirealize mo ay may sense pala yung ginagawa ng grupo na to dahil kailangan mo. Noong time na hindi mo kailangan, kung ano sinasabi mo. So parang yun lang yun, ano lang to, ito mga kamama, kwentuhan lang to,
wala tayong pinapatama ang tao. In general po itong usapan natin na to. So yun lang inaano ko na sana mabuo nga yung grupo na to para at least kahit paano magkaroon na siya ng pangalan dito sa Saskatoon. Sana ang target kasi hindi lang naman Saskatoon, buong Saskatchewan. Baka dumating ang point makilala yung grupo at syempre kasama tayo doon sa mga nagbuo o nagsimula. So sarap sa pakaramdam na ganun mga kamamo. Doon pa lang kumbaga ba sabi nga tapos na ang laban. Kumbaga napakasaya ko na nun dahil nakatatak na yung pangalan mo dun. Hindi na mawawala yun. Isa ka sa mga napundasyon ng grupo na yun nung na itinayo. Ngayon na nabuo na, naging maano ng papatakbo, marami nang matutulungan tao, mga Pilipino, hindi lang mga Pilipino, yung mga tao nangangailangan dito sa Saskatoon. Kaya ang sarap, gusto kong dumating ako sa point na nandun kami sa simula na ginagapang naming grupo hanggang sa dumating sa point na maitayo na o maitatag na ng maayos. Ang sarap sa pakaramdam nun. Taas no si Kamamo. Sobrang saya. Pala shoutout pala kay Ariel Dayag. Biligyan niya tayo ng cup kahapon. Ako, nakakatatlong sombrero na tayo kay Kuya Ariel Dayag. Ayan, maraming salamat. Yung tao ngayon ay bawal mong bibiruin. Huwag mong bibiruin na yung ganda ng sombrero mo. Huwag mong bibiruin. Sa tuwing binibiro ka ng ganda ng sombrero, mamaya nasa akin na yung sombrero. Napaka generous ng tao na yun. Kaya nagka-budget si Kamamaw, kamagalala ko ya, papagawa kita ng Kamamaw, pangako ko yan sa'yo. So ayan, tingin pala tayo, kaya pala tayo dito nagpunta sa Canadian tayo mga Kamamaw, mga iba natin. Naghahanap ako ng parang bolt. Kasi syempre, hindi naman yung lugar natin. Gusto natin safe yung mga gamit natin, lalo yung mga importanteng dokumento or mga kumbaga ba yung magkakasya din sa bibili natin Syempre, pwedeng savings, pwede rin naman yun. Pwede rin namang mag-ipon-ipon. At syempre, hindi pa naman huli ang lahat mga Kamamaw. May mga bagay nga tayo na sabi natin, hindi natin nalaman o na dati na hindi natin nalaman o wala tayong idea sa mga bagay-bagay na ganun pala mga dapat gawin mong diskarte sa buhay. So ngayon, ito na, try natin. Hindi pa naman huli, bata pa naman tayo mga Kamamaw. Marami pa tayong magagawa. Hanggat buhay ka, may pag-asa. So yung mga maganda naman jacket na uy, 59 lang pala. Kasi mga ganito, hindi mo pwedeng yung mga ganyan magagandang, kaya sabihin mong pantrabaho, para gamitin sa pantrabaho, magaganda. Pero sa Costco, yan, balang araw mga Kamamaw magko-Costco tayo. So usual, di ko pa kayo napapasyal sa Costco, no? Papasyal ko kayo mga Kamamaw pag nagkaroon tayo ng budget, nang makabili naman ng kasi mas mura doon. Kumbaga wholesale talaga doon na talagang maramihan, bultuhan. Tsaka magaganda rin yung doon. Halo-halo doon, lahat nandun na. Nandun na lahat. Sarap magtitingin ng mga doon, yung mga gadget, mga relo, mga pabango. Lalo na yung pabango mga Kamamaw pa nag-sale doon. Yung mga mamahaling pabango. Minsan nagpi-50%. Kaya ako naman mga Kamamaw, honestly, hindi man ako mahilig magpabango. Yung mga branded, ayun ulitin ko, mga branded, di ako mahilig din. Tamang Dalarama lang ako, okay na ako. Sabi ko sa inyo mga Kamamaw, ulitin natin, si Kamamaw isa sa pinapuripot na taong makikilala niyo dito sa mundo. Saan yung bolt? Tanong tayo ng mga bolt. Dahil ang mga Kamamaw. And dito daw meron sa aisles. Ito mga bolt. Yan o. Mahal din pala, hindi rin pala ng presyo. Ito 419, ito 129. Actually kakailanganin mo talaga ito mga Kamamaw para may safety ka. Kasi paano natin lalagay mga dolyares natin yan, claim it na yan, claim it kahit sa ngayon hindi pa sinaswerte, so swerte din tayo, claim it lang.
Mahirap yung lagi mo sasabihin wala. Talagang wala. Sabihin mo meron para magkaroon. Yun mga kamamaw, di ba? Yun ang mga kasabihan ng mga ano. Uy, ito. Not bad ah. You know? 1 year warranty. Ayun mga kamamaw, pwede rin to, $59 lang kaso disusi siya. Pwede rin to, ayan, 79, mas maliit siya doon sa isa. Okay na to, marami ka nang maano dyan. Ayun mga kamamaw, ano ko na rin, magtingin akong sapatos doon sa ano, trabaho natin. Parang butas na kasi yung sa akin. Hindi masyadong magandang klase na binili natin nakaraan. Hindi katulad nung unang binili natin. 3.5 years yun bago talaga totaling pinalitan ko. Etong isa, maganda pa yung swelas niya, kaso nga lang yung ibabaw nabutas na. Nagano na siya. Naramdaman ko siya kagabi nung biglang lumalamig na. Parang tumagos na doon, lalo pa yung punta ka ng Pacer. Kailalamig na yung pa ako. Tatry natin kung may magandang ano sila dito. Magandang deal ng sapatos. Kasi usual naman talaga, maano naman to, marere-inverse naman sa trabaho to kung 100 plus ang sapatos na binili mo, parang $20 so $25 mo na lang siya binili kasi i-re-reimburse siya ng ano, ng company natin. So magtingin tayo. Kasi sayang dapat talaga yung mga ganyang bagay, lalo kung usapang benefits. Dapat wag mong papalagpasin, gamitin mo kasi ano yan eh, privilege mo yan eh. So hanap tayo ng ano, ng mga sapatos dito. Ito mga kamama, mga boots. Ang ganda. Talagang tatagal yan. Kaso nga lang hirap maglakad yan eh. So ang hinahanap natin mga kamamaw is yung mukha siyang para siyang running shoes lang. Katulad ng mga nandito. May maganda akong klaseng nakita dun sa katrabaho ko eh. Hanapin natin. Masyadong ano ito. Yung maganda yung ano niya, magandang klase siya. Dakota yung mga tatak nito, 150 plus. Tingin tayo dito. Ito na lang siguro piliin natin kasi ito pinagpipilian ko, itong Skechers. Medyo gusto ko yung parang mga running shoes lang kasi medyo pag mabigat ang ano, katulad ng mga boots, ang hirap ding maglakad. Ayun o, still to yan eh. And Skechers, pares naman sila ng presyo. So siguro ito na lang ano, silver. Kuha tayo ng size natin. So ayun mga kamama, bumili ako ng insole na pinagdagan ko. Tsaka ito, 129 yung sapatos, tapos 29 yung ano, yung insole. So dadali natin yung resibo mamaya sa ano, sa supervisor natin. Benefits natin yan, gamitin natin yan, privilege natin yan. Kaya let's go, bayaran na natin. Bago pumasok, bili mo na ako ng manok na napamili na lahat, pati nakapag grocery na para atas hindi na lalabas kasi baka mahirapan eh tayo pag nag winter, tsaka tayo bibili ng ano, ng mga grocery natin. Nakasalubong ko pa si Junior doon sa GAM. Kaya shoutout doon sa kaibigan ko ngayon, actually nakabakasyon siya, so babalik na siya next week. Kaya dapat kailangan din lilibangin mo rin sarili mo dito dahil hindi biro mga kamamaw ang buhay dito sa Canada yan.
So bili naman na tayo ng manok nang hindi na tayo magluluto. So ayan mga kamamo, papasok na tayo. Ayan. Ko na yung ano. Yun. Yan, parang rubber shoes lang siya yun. Yan. Tsaka sana mga kamamo, marami kayong natutunan sa araw na to. Kahit mismo ako, sinishare ko lang din yung nararamdaman ko. Yung talagang masasabi kong naitulong sa akin ng grupo na yun na talagang mula nung sumama ko kala siya. Bali dun sa mga medyo mas nakakatanda sa atin o maraming nalalaman about dito sa Canada, lalo na yung sa mga pagdating sa mga pagtulong-tulong na yan, malaking bagay yan mga kamamaw. Hindi biro ang pagtulong sa kapwa mga kamamaw, napaka hirap, hindi naman sa totoo lang, napakahirap gawin yan mga kamamaw. So sa mga taong maraming katulad nila na gustong tumulong, napakasarap sa pakiramdam na maging isa ka sa mga grupo ngayon, na sana darating tayo sa point na ang masasabi natin is sana maging maayos yung patakbo nung binubuo nating samahan, at the same time maraming matulungan. Yun na po yung kabayaran na makita namin yung ngiti sa mga mukha ng mga taong matutulungan ng grupong ito o nung samahan na ito dito sa Saskatoon. Sobrang ano na, kumbaga malaking kabayaran na para sa amin yun, para sa akin, bila sa akin. Masaya na ako na paglalabas ako na parang nakangiti ako na marami akong nakikilalang tao, marami tayong tao na parang babanggitin ka, oy, isa ka sa mga tumulong sa amin, ang sarap sa pakiramdam ng sobrang mga kamamo. Isang napaka laking blessing na rin. Tsaka syempre, salamat na rin dun sa sapatos na nabili natin, blessing yan sa Panginoon, kaya maragpapasalamat tayo. So mga kamamo, kung nagustuhan nyo itong vlog, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamo. 1 year later. Wait, there's more mga kamamo. Eto na ang aking ayan na. Winter is here mga kamamaw. November 19, 2024, winter here in Saskatoon.